Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako si Luchi Cruz-Valdes at ang aplikante sa gabing ito ay si Atty. Neri Colmenares. Ipinanganak noong December 4, 1959 sa Bacolod. Human rights lawyer at chairman ng National Union of People's Lawyer. Nagtapos ng kursong economics sa San Beda College at kumuha ng abogasya sa University of the Philippines. Taong 2007 nang maging kinatawan ng Bayan Muna Party List sa Kongreso. Sa 9 na taon na panunungkulang kongresista, siya ay nagsulong ng 117 bills at 103 resolutions. Magandang gabi po sa inyo, former Congressman Neri Colmenares. Sa unang round po ng ating tanungan, kayo po ay bubunot ng tanong sa aming munting fishbowl dito. Babasahin po ng inyong lingkod at may 1 minuto kayo para sagutin. Nakakatakot itong hindi naman gusto lang namin lahat sumagot sa mga general questions. Sakaling palarin ka sa Senado, anong committee ang nais mong ikaw ay mapabilang? Well, mahigpit ako sa energy issues kasi at sa public utilities. So I'll probably go to those issues concerning energy. But I'm also interested in agriculture. So I guess it is a toss-up between agriculture and energy if I get a seat in the Senate. Okay, bakit? Bakit ba yun ang naging parang advokasya mo? Well, ang agrikultura very important sa atin. I think may misprioritization talagang gobyerno sa agrikultura. I mean, I've never seen a country like the Philippines na ang magsasaka pinagbabayad ng irrigation fee, etc. Sa ibang bansa, libre yan. So things like this. Ang daming pondong pwedeng pumunta sa magsasaka na support, pero ang gusto nila mag-import sa ibang bansa, parang pinagyayaman pa natin yung mga magsasaka ng Thailand at Vietnam. Billions yan, Luchi. Every time we import. So para sa akin, hindi lang yan misprioritization. Talaga may corruption doon sa importation of rice. Pero may subsidies naman, di ba, hanggang ngayon? Yeah, but the subsidies are not even, what are the subsidies? Abono dati, paminsan-minsan. Is it working? No. Meron pang fertilizer scam na nakaw pa. Ang sa akin yung subsidy talaga, Luchi, una, credit. Credit meaning may available credits ang farmers. At very, very low interest. Second, mechanization. Dapat makina yung tulong sa kanila. Kung hindi man treasure yung at least maunlad na makina. Para competitive. Yes. Tapos of course, agrarian reform na with support from government. Okay, yung isa pang sinabi mo, enerhiya. Bakit yun? Well, energy for me, kasi mataas ang energy natin dito and I think to a large degree, merong problema sa energy aspect dahil sa privatization in the first place. No? In the second place, merong untransparency sa energy sector, lalo na nung itong system natin ngayon. No? And thirdly, tingin ko, I have to be honest, tingin ko yung mga monopoly sa energy is very dangerous to public service. No? Yeah, so ang gusto mo, gobyerno. Masarap pag-usapan mamaya yan. Correct, pero in the meantime, bunot ka muna ng susunod na tanong. Talagang bubunot na. Okay. Yes. Okay, next question. Ano ang may tuturing mong bentahe mo sa ibang mga kandidato? Well, ang marami namang kandidato ang magsasabi na, lahat naman ng kandidato, I think, I'm pro-people, I'm pro-workers, I'm pro-magsasaka. Siyempre. Madali na naman gumawa ng platform. Ano? Siguro, I would like to ask the people to look beyond the platform, to look behind the promises. Yung tao bang to sinasabi niya lang na makamanggagawa siya kasi tumatakbo siya sa eleksyon? Or talagang kahit walang eleksyon, ginagawa niya ito? Ako, Luchi, ang sabi ko siguro dyan, may pagmalaki ko and look people straight in the eye. Sinasabi kong pagpataas ng sahod, nag-file na ako ng bill dati para tumaas ang sahod. Ilalaban ko yung pensyon ng mga nakakatanda. Since 2011, I battled for increase in pension. Yung sinasabi kong libreng pamamahagi ng lupa sa magsasaka, I filed bills on CARP, no? Contractualization, all these things I mentioned, were part of my battles when I was still in Congress. So, masasabi ko, I walk the talk. Yung pinapangako ng iba, ginawa ko na, and that's my advantage with the others. All right, fair enough. Third question. Aba, hindi pala to fishing, maubos ko ba to? baka. Kasi bait mo, talagang 1 minute, tapos na sagot mo. Okay, anong inyong magiging plataforma sakaling maluklok sa Senado?
Well, tatlo ang main platform ko talaga. Mahaba yan, Luchi. I will not discuss. Yung Una main muna, na lang. pababa ng presyo. At yung Okay. main na pagpababa ng presyo para sa akin, tanggalin yung excise tax ng train law. So, anti-train ka. Anti-train. We Obviously. voted no against train. We filed the case in the Supreme Court against Yes. train. Second, yung VAT sa kuryente, tubig at langis. For me, hindi mo vina-VAT ang mga inflationary products like kuryente, tubig, and gasolina. Utilities. Yes. Yeah. Second, taas ng pensyon at sahod. Sahod dapat national. Ayaw ko ng regional kasi 537 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Mababa na yon. Ang ibang probinsya, mas mababa pa sa 537. So para sa akin, national minimum wage, patas yan, mataas. And of course, pension, dagdag na pension. And thirdly, well, regular na trabaho at contract at pagtanggal sa kontraktualisasyon. I believe na ang rule dapat sa Pilipinas ay regular ang mga manggagawa at ang contractual is just an exception. Ngayon ang nangyayari, ang rule maraming contractual, bihira ang regular, and I think that's wrong. Okay, ang sarap na naman pag-usapan yan at gusto ko mag-follow up pero gusto ko rin muna sagutin mo mga tanong dyan. Yes. Okay, next question. Bakit ka dapat iboto bilang senador? Bakit ikaw? Yes, well, I've launched battles nung sa Kongreso ako. And as a human rights lawyer, I've also launched battles for the people. Kailangan ituloy ang laban sa Senado. For example, issue ng pagpataas ng sahod. Mahaba kaming naghanap ng ka-counterpart sa Senado para may counterpart ang bill namin for higher wages. Well, for some reasons, Pero wala. mahirap. In fact, kung meron man, mas mababa di hama kaysa sa proposal namin. There was a time we proposed 125 pesos across the board wage increase. That's the first reason. Mas may counterpart ang progressive bill sa Kongreso pag meron sa Senadong counterpart din. Second, I think my voice in the Senate is more powerful. Kasi sa House, I'm 1/292. Ang boses ko, the value is 1/292. In the Senate, it's 1/24. So iba talaga ang dating. When I ask for a certain official, bakit mo winaldas yan? Different yan sa Senate kaysa sa House na ang gulo-gulo ng committee namin, ang dami-dami namin. I think I could do more fiscalizing as a senator kaysa sa House. Okay, again, may follow-up question ako dyan pero mamaya na. Okay. Sa ating second round, unang bahagi pa lamang po yan ng ating pagkilatis kay former Congressman Neri Colmenares. Sa aming pagbabalik, round 2 ng kanyang job interview, dyan lamang po kayo. Nagbabalik sa Senado at kasama pa rin po natin si Bayan Muna Neri Colmenares. Sa round 2 ng usapan, pag-uusapan natin ang mga issue at kontrobersya na may kinalaman din sa inyo. Okay, isa sa mga dapat lagpasan ng mga botante kung bubotohin nila kayo ay yung inyong sabi na natin, pagkakaliwa. Yes. Kilala kayong progresibo pero sa lengguwahe ng masa, kaliwa kayo eh. Yes. Paano nyo sasalagin yun? Well, actually, ang palaging sinasabi niyan sa mga kaliwa, kasi aktivista ka, maingay yan, di ba? Pero siguro kukumpinsihin ko talagang botante na minsan kailangan po magingay. Minsan po kailangan mga lampag. At sa Senado, kailangan meron doong senador na nagkakalampag. Ay, hindi ko itatanggi na yung, there is a need for an activist in the Senate. And for me, that's very important. Siguro, ang sabihin ko na lang sa mga botante at sa people in general, please go into the track record of the person. Kasi ibig sabihin, his heart is in the right place. Kakampi niyo ako sa laban doon sa Kongreso. Kakampi niyo ako sa laban doon sa Senado. Nagdi-deliver naman ako pension halimbawa, na-deliver ko naman yon. I also passed laws. Katulad yung natatanggap niyo yung text pag may bagyo. I authored Sa the inyo bill. yun, yes. So, ibig ko sabihin, kailangan ko mag-ingay minsan kasi kailangan. At ang mga laban na ipapanalo diyan dahil sa ingay. Ang perception din ay anti-government, anti-business kayo. Yes. Halimbawa na lang, lahat naman ang gusto nyo mangyari. Sino ba may ayaw nito? Pababaan ng presyo, itaas ang minimum wage, ibaba ang presyo ng kuryente, tubig. Lahat gusto niyan eh. Ang tanong,
Paano naman ho ang revenue? Saan kukunin ang pera? Halimbawa, sinasabi nyo, tulungan naman magsasaka. Yes. Saan kukunin ang revenue? Kung ayaw nyo ng train law, Yes. anong paraan? Well, in the first place, yung taxation, like VAT or train, ang sabi namin, ang project kasi ng VAT, ng train is, is build, build, build. Para sa akin, hindi ngayon ang priority for economic development. Hindi build, build, yes, build. no, for me, every president naman may infrastructure building, saan naman tayo napunta doon. Bilyon-bilyon para sa mga kalsadang walang patunguhan, bilyon-bilyon para sa malalaking tulay kahit walang ilog. But traffic is a big issue now. Yes, but for me, mass transport ang investment, hindi yung infrastructures. No? And secondly, para sa akin, wala ko Luchi ng industrialization, ang gobyerno dapat bumuhos ng kapital at suporta sa lokal na negosyo at industriya. Hindi sa pagpagawa ng tulay ang priority, hindi sa pagpagawa ng malalaking mga convention centers. So big government, ganyan ang thrust yes, mo? Yes. For me, government must really be part of the economic development. That's what second, industrialization. And thirdly, sa budget, ilang laban na kami dyan, napipinpoint namin kung saan magagaling ang pondo. Alam namin kung saan ang pork barrel, alam namin yung mga items dyan like risk management fund, billions of pesos. Kaya pag debate sa Congress, pag sinasabi nila sa amin na walang pondo, we can always answer that. May pondo ang gobyerno, winawaldas lang sa mga walang kakwenta-kwentang proyekto. Corruption. Pero what about investors? Nakakatakot sa investors yung mga programa mo. Yeah, for example, para sa akin, I'm not against foreign investors. Sa akin, part ng economic strategy ang foreign investors. Even for local investors, halimbawa, minimum wage, gusto may taas sa 700 something, no? May aral kasi kami, Luchi, na ang pagtaas, for example, up to 750 pesos per day ang minimum wage, may aral kami dyan that ang profit will still be there, except from about 1.4, I couldn't remember the exact data, trillion pesos. Bababa siya ng, bahagya, no? But may profit yun. So, ang hiningi namin sa mga investors at kapitalista for now, mag-konting sacrifice kayo. Sure, yung profit nyo hindi ganun kalaki, but for the development of the country and the upliftment of the farmers and the workers, walang bansa na uunlad pag 70% ng populasyon mo naghihikaw sa hirap. So, ang mga business naman, in favor sila doon sa aking posisyon na tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Of course, posibleng hindi sila in favor sa Kasi overhead din nila yun, eh. Yes, correct. No? At tumataas ang kanilang produkto, it dampens demand. No? On the other hand, ayaw nila syempre nung pagtaas ng sahod. No? So sa akin may balance. Pero ito lang siguro may pagmalaki ko, Luchi. I'd like to get the support of everybody, including business community. And for me, I want to win. Gusto ko naman manalo eh. Pero Luchi, one thing I can say, may hangganan ang pagnanais na manalo. Yung tama-tama, yung mali-mali. And I think contractualization is wrong. And I cannot sacrifice my principal position on contractualization just because I want to win. So I have to discuss this with those who want to support me and say, look, this is my position. And this comes from a concern and a principled position na tama ito. Okay. So, well, alam naman ng lahat na hindi kayo sang-ayon kay Pangulong Duterte sa maraming mga issue. Yes. Pero siya rin mismo, gusto niya natanggalin ang contractualization. Saan kayo nagkakasundo doon kung nagkakasundo man kayo talaga ron? Well, ang kanyang inisyu na executive order actually institutionalizes contractualization. In our reading, yes. Kasi naglagay siya doon ng mga exceptions na parang the moment you have capital and equipments, pwede kang, parang nilegalize niya ang contracting, only labor only contracting. So sa amin, dapat klaro. But that's what's in the law, di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Yun ang nakasaad sa batas eh. So sinunod rin lang niya yun. No, in-institutionalize niya ito. Instead na sabihin niya, it doesn't matter with your capital or equipment. The fact is, pag necessary and desirable, ang ginagawa ng isang empleyado, regular yan. At yung hindi dapat pumupunta sa mga agency ang tao, diretso dapat sa'yo. Siya pinapayagan niya ang labor on yung mga agencies by saying, kung ang agency pala may capital, etc., pwede naman silang mag-hire for this company. Sa amin, no. Sa akin, no. No. Dapat diretso sa big mall, once sales girls or sales ladies, you go to the big mall, don't pass by the agency. Ngayon na sinasabi nila, pwede naman siya mag-regular sa agency niya. Anong klase? So, you can be promoted in your agency, regular ka. So, para sa akin, that's not really how it is. Okay, kilala ka rin sa iyong pakikipaglaban sa human rights, no?
At isa yan sa mga malalaking issue ngayon sa gobyerno. Paano mong i-implement yan pag ikaw ay naging senador? Lalo na ngayon, medyo majority ang mga kakampi ng Pangulo pagdating sa issue ng death penalty, sa issue ng minimum age of criminal responsibility, at sa kanilang drug war, kung tawagin nila, na itinatanggi nga nila na extrajudicial killing yon. No? Paano may Well, in the first place, para sa akin yung extrajudicial killing is state-sponsored. That's my analysis. Now, there had been evidence na pulis ang pumatay. Kian was one. On the other hand... Pero in fairness to them, di ba, trinay naman nila yung case at nabigyan naman ng hustisya. Anong sagot mo ron? Yes, there are about, sabi nila, ranges from, ang admitted ng government is 5,000 plus up to 20,000 according to the human rights groups. Anywhere, kahit 5,000 plus, iilan ang kiyan, 1 or 2 or 3. For me, that only shows the 3 points I mentioned. Why is it state-sponsored? First, public vilification ng victim. Yung biktima binira ng presidente publicly. Gago ka, you're not human. Secondly, the brazenness with which the crime was committed in broad daylight in public plaza, where many witnesses, as if the perpetrator was never afraid at all of being accosted by the police. And thirdly, complete lack of interest to investigate and prosecute. As I mentioned, thousands ang patay, but you know, may site probably, if mag-isip ka ngayon, Luchi, siguro dalawa lang maisip na pinrosecute out of the thousands. So, for me, that's state-sponsored. So, dapat ang batas is against i-firm up itong state-sponsored killing. In fact, extrajudicial killing, dapat may malinaw na batas dyan. But the second function siguro ng isang senador, labanan din yung mga anti-human rights bill katulad ng death penalty and so on. Function ko rin yun. No? And thirdly, ang isang function maitulong ko as a senador siguro, investigation and aid of legislation. Sabi ko nga, pag may mga abuso and human rights violation, ang aking boses as a senator, corruption, doesn't have to be human rights violation. Any abuse of government or somebody, mas malaki ang boses ko pag sa investigations, pag ako senador, kaysa sa part ako ng malaking marketplace in the House of Representatives in cases na may kailangan i-fiscalize o i-check na mga abuso sa gobyerno. Well, that's the big challenge nga, how to get into the 12 so that you can be part of the 24. Okay, hindi pa po tapos ang job interview ni Atty. Neri Colmenares. Sa aming pagbabalik, final round na po tayo. Ito po ang aplikante sa Senado. Nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si former Bayan Muna Representative Neri Colmenares. Sa huling bahagi po ng aming tanungan, may 10 tanong kami na kailangang sagutin ninyo sa loob lamang ng 2 minuto. So sasagutin mo ang bawat tanong sa pamamagitan ng isang salita o maikling pangungusap. Ako, Luchi, mahirapan yung Kaya mga lawyers dyan. Gusto namin magsalita ng mahaba. Kaya kailangan matutunan niyang magsalita with brevity. Sabi nga. Okay, number 1. Call me ang campaign tagline mo. Yes. Ibig sabihin, kung may kailangang tawagan, ikaw yon, di ba? Pero kung ikaw ang nangangailangan, sino ang tatawagan mo? Sino ang tatawagan ko? May family talaga yon. Kasi family in the end, asawa ko, anak ko, family para sa akin. Alright. Second question. Magbigay ng isa sa iyong mga guilty pleasures. Meron ka ba naman? Ayaw kong sabihin eh. Gusto ko malaman eh. Well, actually, one of my guilty pleasures ko, I waste some time with sine at pagkain. Okay, so, okay. and specifically, crispy pata. So, okay. magagalitan ako ng doktor ko, but anyway, I have to admit it. Okay, third. Bilang dating chess champion at Vice President ng National Chess Federation of the Philippines, kung may hahamunin ka sa chess, sino yon? Siyempre, yung pinaka-idol ko during my time, si Kasparov. Sino ang mas may malaking tsansa na maging kaibigan mo kaya? Si Amy Marcos o yung kapatid niyang si Bongbong?
Tough question. Ako gusto ko makipagkaibigan sa lahat, basta on a principled position, kahit kaibigan, pag may masamang ginawa, wala akong kieme na birahin din. No? So, siguro kahit sino naman, hindi ako suplado, Luchi. Next question. Madalas mong sabihin sa iyong sarili. Ano yon? Well, actually, I always retain what my father said to me a long, long time ago. Pag tama ka, tindigan mo. Pero pag mali ka, be humble enough to admit it. Magbigay ng isang senatorial candidate na para sa iyo hindi dapat manalo. Senatorial candidate Na hindi dapat manalo. I don't think I'd like to answer that. Kasi unfair naman. No? That senatorial candidate is not here. So I'll just keep it at the back of my mind and hopefully Sa'yo na lang yan, sa akin na lang. Luchi. I'm sure meron ka rin. Pero Ay, may media ako. okay. Yeah. But thank you. Maraming salamat, Thank Luchi. you rin, former Congressman Neri Colmenares. Hindi po biro ang trabahong kanilang ina-applyan dahil sa kanilang kamay nakasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan niyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat-dapat iboto. Ako po si Luchi Cruz-Valdes. Magandang gabi sa inyong lahat.